Hello everyone! My name is Angel at ako po yung mami ni Sid na merong ADHD and ASD. So, regarding po sa video na to, ang isi-share ko sa inyo is all about mainstreaming. So, si Sid po kasi ay under ng mainstreaming. Ang kagandahan po ng mainstreaming, kapag kayo po ay may special kids and kailangan na mag-school, mas maganda po na i-enroll natin sila sa mainstream na school. Ito po yung mga school na tumatanggap po ng mga special na bata. And sa classroom po kasi, kasama mga special kids ay mga normal kids. And doon po, natututo po yung ating anak na kumilos ng normal. Same sa kinikilos ng kanyang mga classmate na walang special needs. More on copying po kasi sila. So kung ano yung ginagawa ng isa, kinakopy niya rin. So, yun yung mas maganda sa kanila. Mas maganda na i-mix natin sila. Unlike sa i-enroll natin sila sa with same cases nila. So, medyo strict nga lang tong mainstreaming kapag in-enroll niyo sila. Kasi, unang-una may school na pag under mainstreaming, iba yung tuition nila. Like, double ang tuition ng regular sa mainstream students. And, pangalawa, kailangan nating magpasa ng mga documents like developmental pedia assessment. Pangatlo, yung mga requirements ng school, like magkakaroon kayo ng shadow teacher. Meron din namang wala. Sa case ni Sid ngayon, wala po siyang shadow. Pang-apat ay kailangan natin ng meron tayong continuous therapy session sa mga bata. Kasi doon, kailangan natin i-report din sa kanila kung ano yung mga ginagawa ng anak natin, kung ano yung mga improvement niya sa school, sa classroom, or yung mga ginagawa niyang hindi dapat gawin, i-report natin dun sa therapist nila para doon naman po ay makokorek ng therapist kung ano yung tamang gawin ni teacher or ng shadow teacher. Sana makatulong ako sa inyo. Bye!